Hindi, pero alam ko kanina talaga nandito eh. Nandyan pala siya. Yan. Okay na. Same lang sa verb kanina. Same lang yung mga future tense niya sa yung past tense niya. Yan. Number 1 saka number 2, babasahin ni Sir Patrick. 3 and 4 si Sir Darin. 5 and 6 si Mark. Paano basahin ang Sir Patrick? Yung number 1. Yoda. Joda. Pan sir. Letter J yung una, di ba? Tama. J, tama. Pero ano ang H pag nasa baba? Anong letter ang H pag nasa baba? Pag nasa taas, H. Pag nasa baba, T. T po siya. So ang basa po dito is Jot. Jot. Ay. Wait lang, explain ko muna sa inyo. Kita sa jot po siya, di ba? Jot. Ganyan. Pero itong T kasi, same sound sila lang letter T pag nasa baba. Yoda. Di ba? Sir, pag nasa baba yung D, letter T din lang. Pag nasa baba yung H, letter T din lang. Ngayon, ang kasunod ng jot, da, di ba? Kaso, yung letter T na yan, basta pag letter T siya, ito na lang. Pag letter T siya, tapos na-meet yung letter T na nasa taas, nagdodoble yung T niya. So, ang basahin Sir Darin is Jotta. Nagdodoble pa rin. Basta lahat ng letter T, pag na-meet yung D sa taas, nagiging double T po siya. Jotta. Hindi siya Jota. Hindi siya Joda. Jotta. Medyo may na yung kwalat. Naka-open. Open ba yung kwalat? Jotta. Ang ibig sabihin ng Jotta is to be good. Ano yung present tense natin? Joayo. Hindi siya Joayo. Joayo po siya. Yan. Wala po yung H niya, Sir Darin. Kasi kapag nasa baba yung H, tapos bawal yung kasunod niya, nawawala yung letter H. Pero pag consonant yung kasunod niya, huwag niyong babaliwala yung H sound pag nasa baba. Letter T pa rin po siya. Saka lang po yan natatanggal yung H pag bawal ang kasunod niya. Yung mga A, E, I, O natin. Yan. Yung to be bad, Sir Patrick. Nakpada, double P. Nakpada, siya nakpada. Nakpada. Present tense. Nakpada. Mali na naman, yung E natin na sound, yung E, naging A. So, sa conjugation, explain ko natin yan. Yung many, or yung much, manta. Manta po yan. Hindi siya manda, manta. 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 Ano yung present natin, sir? Hindi siya, ang manayo sa tumi. Isang L lang. Manayo. Ang manayo natin is, yun nga, to be many or much. Alat, manayo. Yung manayo, na sinasabi ni Sir Darin, to meet po yun, meet. Ang meet po natin, wala po dito. Nasa one po siya, nasa verb po siya, Sir Darin. Yung manayo. Yung little naman, or few. Jokta. Jokta. Kasi sabi ko nung nakaraan, yung B, yung P na sound yan, di ba? P na sound yan, yung K na sound, saka yung T na sound, basta yung P, K, T na sound, pag na-meet yung letter T sa taas, nagiging double T po yan. Basta yung tatlong sound lang yan, P, K, T. Pag na-meet yung T sa sound na sa taas, yung letter T, naging double T po yan. So ang basa po dyan is, tama, Chokta. Jokta o yung Chokta. Ano po yung present tense natin, Sir Darin? Chogoyo. Chogoyo na po siya. Chogoyo. Chogoyo. Ma'am Nobeline, ano po yung big natin? Kuda. Kuda.
Iba na naman. K, naging ko. O, pares naman sila. Yung B kanina, naging ba. Ito naman K, naging ko. Koyo. Di ba nakakalito? So, more on pa lang talaga ba? Naging more on romanicin na araw. Memorize style. Mas madali mag-memorize kaysa conjugation. Parang magkasiyan. Small naman, ma. Chakta. Double T po yun. Chakta. Jakta o yung chakta. Sino po yun? Ano po yung present tense natin ng small? Hindi, huwag mo siyang bibisan ng tsagayo. Slow lang. Tsagayo. Yung small sa tsagayo, yung maliit, ay yung little or few, chogoyo. Huwag kayong chogoyo, maliit, or few, konti lang, konti. So yung small is maliit po siya. Iba yung konti sa maliit ha, baka magkuhan na yun. Yung konti, chogoyo, yung maliit sa size, tsagayo. Na-gets nyo yung pagkakaibang dalawa. Yung konti sa bilang, kung konti sa bilang, example, lilima lang yung pera mo. Ang gagamitin natin is chogoyo. Kapag maliliit yung size niya, tsagayo. Try yung i-ikon yun, sulat yun. Yung chogoyo, sa bilang po yan, saka yung tsagayo sa size niya. Magkaiba ang bilang sa size. Yung to be small sa size po yan, yung to be few sa bilang. Actually, kahit hindi na natin iniwan yung pronunciation rules, basta pag nagkamali kasi sabihin na lang. Yung sa kalima na, pero mas okay pa rin naman kasi konti lang yun. Yung yung pronunciation rules. Nasa 5 na lang ata. Tama mo? 5. Yung number 4, number 6, 7, 8, saka 9. So, hanggang 10 tayo. Hindi. Hanggang 12 lang tayo kasi dalawa po ito. Yes, ma'am. Ito hindi ko masyadong maalala yung sinabi ni Ma'am Jowa na kasi wala po siya. Pero try din namin sa kanya. May pagkakaiba yung dalawa. Yung keep po da kasi sa kanya yung book kada same na happy po yan. Pero yung keep po da kasi is pang short term na happiness, parang gano'n. Yung hembokada parang mahabang happiness, parang gano'n po siya. Hindi ko ma-explain ng mabuti pero parang gano'n. So, tig-isa tayo. 7 si Sir Daryl, 8 si Ma'am Nobeline, and then 9 si Sir Patrick. Hanggang 10 lang pala tayo, huwag na yung 11 doon. Hanggang 10 lang. Hi, Sir Daryl. Nokta. Nokta po siya kasi letter T siya, di ba? Namit yung letter T. So, P plus T equals T. Nokta. Basta yung tatlong letter, P na sound, K na sound, saka T na sound. Pag namit yung T sa taas, naging double T po yan. Wag na wag yung kanya. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Yung P na sound, yung K na sound, saka yung T na sound, pag na-meet yung nasa taas na T, letter T, kadalawa po yun. So yung nokta, naging I mean, yung nokda, naging nokta. Ang present tense niya, Sir Daryl, is yan. Tama ba? Tama. Nokhayo. Nokhayo. Hindi siya nokhayo, nokhayo. May H sound pa rin doon. Nokhayo. Ear sound yung ear niya. Nokhayo.
Narrow, Ma'am Nabili. Chokta. Chokta. Letter P na naman po siya. Chokta. Ano po yung present tense niya? Nokhayo. Nokhayo. Hindi. Chobayo. Chobayo. Hindi siya letter P. Pag itatas natin yan, naging letter P na po siya. Chobayo. Chobayo. Yung printing natin, Sir Patrick. Yeppuda or Yeppuda? Yeppuda. Yeppoyo. Iba na naman. Yung P na sound niya, naging diba? Mostly sa mga regular verbs natin sa adjective, yung P na sound, pag naging present tense po siya, naging ora po siya. Ayan. So sa sentence, ang gagamitin natin yung po. Yet po yun. Pero sa mga Korean drama kasi, yung yet po da is pag sinasabihan nilang magandang babae, yet po da. Kaya nga, Yet po yun. Okay na sabihin naman, parang problema. Kasi stem word niya naman po yun. Yung may mada. So yet po da, sa yet po yun. Lovely. Ako na po ba? Ang lovely natin sa Gokta. Gokta. Pakisulat lang. Gokta o kaya Gokta. Halos same lang kasi yung nila sa una, G sa K. Gokta, Gokta, same lang po siya. Ang present niya, Gowayo. Gowayo. Ha? Ang layo naman. Apat po ito mama, considered na irregular. Hindi po siya regular. Kasi dalawa yung kinoconjugate natin. Yung irregular, saka yung irregular. So yung Gokta, ang nangyayari po dyan, itong hindi ko masabi, hindi namin alam kung irregular or regular yung word natin sa adjective. Yung Gokta, tatanggalin natin to, yung P sound niya. Tapos yung O na natitira, lalagyan natin ng magplakas tayo ng ayo. So yung O doon, plus O, plus ayo. Ganyan po siya. So yung Gokta naging Go, O, ayo. So pagsasamahan natin yung dalawa, naging Go, ayo. Ganyan po siya. So kailangan memorize lang. Go, ayo, Go, ayo. Ang galing sa Gokta. Next. So, yung mga pinamemorize ko sa inyo, okay na. Ngayon, magbabasa tayo ng nouns. Sa page, ba tayo? Siguro by 5 muna tayo, bawat isang. O tapusin mo natin yung buwan. Tapusin mo natin yung pronunciation rules. Para na natin lahat. Sa module muna tayo, sa module. May grammar ka po. Bagong video. Pero sa kanan mo sa loob niya. Page graphing, tapos na natin. Visualization, tapos na rin. Intensification, tapos na rin. Sa 7 na yun, tagpa natin. Yung form namin, hindi pa natin tapos. Ito yung form, yung visualization. Aspiration, yung 3. Sa page 25. Ito yun yung magiging thing. Yes, ma'am. Basta may mga 8 sound na kasunod. Yung 4 na letter. Yung letter P, yung letter P. Madami-dami na ito. Ano yung aspiration natin, Sir Daryl, na word? Try mong tingnan sa module natin sa vocabulary list. Sa first page niya. Ano yung mga aspiration na consonant natin? Aspirated consonant. 4 yan. Yung kulay blue yung kulay. Tama. Yung CH natin is, yung CH natin? Ch. Yung ch na sound.
Yan, CH po yan. Ano yung pangalawa? Ano ba? Ta? Yung T na sound. Yung ito, yung letter E. Yan. TH po siya. Ano yung pangatlo? Anong letter po yan? Sige sir, sabi mo lang. Yung PH or yung K? May mga H yan, pero yung H niya kasi parang pala. Yan, yung pangalawa yung ito. K po yan pero may H. Pero sa spelling sir, sa romanization, letter, wala po siyang H Wala po siyang H. Pero yung H kasi parang may, yung air niya na lumalabas. Yun po yung H. Yung K na sound, yung KH po yan. Yan, ganyan. Yung pinakalas, anong sound po yung Sir Daryl? Pew! Pew ba? Hindi, isa pa. P. P na may H. Yung numerical 2 natin. Yan. So P na H, may H yan. Yan po ang mga aspirated natin. Aspiration. Pero meron siyang rules. Nagbabago yung mga sound niyan. I mean, nagiging ganyan yung ibang letter. Mag-sample tayo. Sabi diyan, yung pinakauna. 4 na sound yan. 4 na consonant. Yung pinakauna, ito. Sir Daryl, yung letter na ito, yung nandiyan yung baba. Anong letter po yan pag nasa baba? T. Tama. Sir Patrick, anong letter to pag nasa baba? T. Ma'am Nabeli, anong letter to pag nasa baba? T. Sir Daryl ulit, anong letter yan pag nasa baba? T. T. Tama. Ngayon, pag na-meet nila, or kasunod nila yung letter 8 sa taas, nagiging aspirated po yan. Nagiging aspirated po siya. Ibig sabihin, yung B nagiging PH sound na po siya. Ito naman is nagiging TH na po siya. Ito naman nagiging CH na po siya. Kasi naging aspirated siya. Yung napag-aralan natin dati, yung B, naging T, di ba? Yan, yung ganyan. Ito naman nagiging TH na po siya. Yung, yan. Di ba? TH yung sound niya. Ito naman nagiging CH na po siya. At saka yung K natin nagiging KH na po. Ito po siya. Ito nagiging CH na po. At saka yung pinakalas natin, yung G or yung K, nagiging Sir Patrick. K. Yung K natin na nasa baba, pag na-meet yung H, nagiging anong letter po siya? K na may H or may L sound. So ganyan po siya. So mag-sample tayo sa letter. Meron tayong 4 dito. Try natin na basa yung pinakauna kay Sir Patrick, pangalawa kay Sir Daryl, yung pangatlo kay Ma'am Nobelin. Ako yung pang-4. Ibig sabihin yan, matatanggal na to. Mag-sample ako isa, yung pinaka-last. Yung Mokhida. Yan. So, para hindi kayo malito, tanggalin ko muna itong mga nagiging. Yan. Yung Mokhida, ang final consonant niya, or nasa baba, anong letter to, Sir Daryl? Anong letter ulit? Kapag nasa baba? K. K lang muna. K lang muna. Ngayon, sabi dyan, pag na-meet yung H sa taas, ito na po siya. Na-meet niya, kasunod niya. Yung K, magiging KH na po yan. Tataas na po siya. Ibig sabihin, huwag mo nang babasahin yung nasa baba ng K. So, magiging ganito po siya. Mo, Ki, Da. Kaya po siya. Mokhida. Hindi na po siya Mokhida. Mokhida na po siya.
Try nung gawin ngayon yung sa inyo. Ilan ako saglit. Sino mag-volunteer? Sir Patrick, anong number yung sa'yo? Yung pinakauna? Basahin mo lang walang rules and then bago mo basahin na may rules. Yung pinakauna muna. Wala mo ng rules. Ito yung babasahin mo. Ito. Ay, saan? Ay, sa dito? Okay lang. Ay, kala ko. Sorry. Sorry. Sige, bigyan mo tayo. Pinakauna sa'yo, sir. Pangalawa sa'yo, sir. Kasi meron na tayong pan dito. Meron na tayong mga kodigo dito. Ma'am, nabili yung pangatlo. Sir, dahil. Tapos mo na. Sulatan na ni ma'am. Sige lang, bigyan mo ng 30 seconds. 30 seconds. Yung tukhaham nila, wala kasi siyang kwan. Wala siyang consonant bago mag-PH, di ba? Yung tukhaham. So, hindi mo siya i-gaganyan. Gagawin ko sa kanya. Tukhahamida. Pero yung kwan niya, yung una meron, yung pangalawang H wala. Yung pinakaunang word niya, tukhahamida. Diba? Tukha. Yan. Congratulations yun. Yes, ma'am. Tukhahamida is ito, letter A po siya, diba? Pag nasa baba. Tapos H po yung kasunod niya. Pero magiging KH na po yan. Tukhahamida. Diba? Sa tukhahamida, magiging aspirated na consonant na po siya. Diba? So, tama yung pronunciation mo kanina. Congratulations sa baka pag nag-wish ka ng happy birthday. Sengil tukhahamida naman po siya. Sengil is a birthday. Sengil. Bakit congratulations? Wala po ba silang translation ng happy birthday? Yun na po yun, ma'am. Sengil tukhahamida. Sengil tukhahamida. Sengil tukhahamida. O ano? Hindi ko na-realize yun. Bakit congratulations sa birthday mo? Parang Parang yan na, congratulations. ang second po natin is ang spelling Sengil, ganyan. Sengil, birthday, birthday ko yan. I-open pa rin namin ito kahit na malinis naman siya. Kaya nga po sa part namin, Para may hangin tayo. maliit pa yung naidal ko na yung araw, walang prayer. Kung alam ko na sana. Si Sir Paul may sakit siya. Binat ata sa alphabet Kaya nahilo. Ako nga din ka po nilalong natin.
Lagnas. Si Sir Juan, si Sir Elmer, may event sila sa NBSU. Hindi siya makakapasok. Maghapon, hanggang alas 9. Yung gabi. So okay na, Sir Patrick. Basahin mo yung pinaka-first. Wala mo ng rules, and then saka natin i-apply yung may rules. If hap, tama. Pag may rules yung B, or yung P na sound, na-meet yung H, magiging? So ang basa po niyan, if hap. If hap. If hap. Pakisulat lang po yung if hap, Sir Daryl. Yung una, if hap ang basa. If hap. Kaya pinapa-memorize ko sa inyo yung sound kasi sa Korea, kapag sinabing ipak lang, ano ipak? Hindi nila nakawan. Example lang, example ako ng karanasan ko. Yung 8 po natin sa Korean, yung 8 po natin sa Korea is, alam mo ma'am? Hindi. Yung 8 po natin, pakibasa po ma'am Nobel ko. Hal. Ang sabi ko dahil sa pal, sabi ko ganyan sa kanila. Yung nasa Korea ako ganyan. Pal? Napaganon sila. Pal. Ganon sila. Pal. Pal. Pal-aniyo. Aniya, sabi niya. Pal-aniya. Pal. Sabi niya sa akin. Experience ko yun sa Korea. So may sound, each sound pala siya. Pal. Hindi siya pal na sobrang tigas ng pal. Kasi ang pal natin, yung matigas. Yan po experience ko. Naiyan naman ako dun sa kinarek akong ganyan. Bumibili kami sa tindahan noon kasi may mga number kami na kuha. Parang may number na sasabihin sa store. Kasi parang nila, parang promo nila. May mga account kami ganyan. Sasabihin namin account number namin sa kanila. May discount kami. So, yung number ko, yung account number ko, merong 8. Tapos pal yung pagkakasabi ko. Oyok Kilpal. Oyok Kilpal. Yung number ko yun. Kabisado ko pa. Ang Oyok Kilpal sa 56. Ay hindi, Oyok Kilpal 5608. Oyok Gongpal pala. 5608. Oyok Gongpal. Okay na? Sir Daryl, yung pangalawa. Yung wala mo ng rules. Mat. Tama. Mat-kyong. Mat-kyong. Kaso pag may rules na tayo, yung T sa baba, na-meet yung H, magiging tama. Macho. 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 Ma'am Nabeli, yung pangatlo. Matkida. Pag walang rules. Kaya pag may rules na tayo, Machida. Tama. Machida. So, ganyan po siya. Yung mga kanya pala, assignment nyo nung nakaraan. Nagawa nyo? I-check ko yan mamaya. Pero nalilito ako sa iba. Patingin niya, sir. Hindi ko masasing ulit, sir. Okay lang naman. Ayaw pala, same lang. Meet na mag-meet na. Tama yan. Kasi akin lang muna. Hindi ko correct. Ay, walang pangalan. Ay, mga pangalan nyo. Basta pa sir, basa ng basa. Kasi 1 week pa naman, pero understandable naman. Kami dati yun, ang fast pace namin. Kasi yung sa amin dati, yung experience ko, kada umaga yung klase namin. Gabi ang, tingnan nyo to sir gabi yung kwan ko, yung work ko. Tapos umaga yung mag-aaral ako ganyan. Yung sobrang sakit ng ulo ko nun. Si Sir Juan naman, si Sir Elmer, halos same lang. Hanggang gabi yung trabaho niya. Hanggang alas 10 po ata. Alas 11. Kasi mag-aaral ng umaga. Ma'am Nobel. Ay, Nobel. May pangalan na kayo lahat. Next na tayo. Yung nasa baba. Ito ay kabaliktaran naman. Kabaliktaran niya. Mag-sample tayo. Yung binasa ni Sir Patrick kanina. Paano basahin to? Yung pagkakabasa mo kanina. Joda, di ba? Yung basa mo. Yung pinaka-first na basa mo. Kaso, letter D po yan. Naging Jot.
O jot da. Jot da dapat. Kaso meron siyang rules dito nakalagay. Ang rules po dyan, pag nasa baba yung H, tapos na-meet niya sa taas yung tatlong consonant, yung letter D, yung letter J, saka yung letter G, nagdodoble po yan. Or naging aspirated sound po sila. So yung, hindi po siya double T. Letter T na po siya talaga, yung TH. Jot ta. Hindi po siya jot da, jot ta na po siya. So naging aspirated na po yan. Jot ta. Jot ta. May H. So ang sample dito, correct na po to. Mag-sample ako ganyan. Sa lahat ng one natin, ng lesson natin, ang pinakamahirap dyan, yung rules ng pronunciation, sa yung conjugation. Pero yung conjugation, ang pinapasabi ko sa mga student namin, i-memorize na lang kasi sobrang hirap ng conjugation. So ito, sa rules natin, sana ma-master nito. So pag nasa baba yung H, tapos na-meet nila yung nasa taas na letter D, or yung letter J, or yung letter G, nagiging aspirated po yan. Yung D naging TH, yung J naging CH, sa yung G naging letter TH. Okay, Sir David. Nuggets. Mag-sample tayo ng isang word. Pakibasa Sir Patrick. Jot, sige, walang rules muna. Walang rules muna. Jot. H, yung H natin pag nasa baba. P. T. Jot. Jot go. Jot go. Pero may rules tayo dito. Pag yung H, na-meet na yung letter G, nagiging K po siya. Tapos nawawala na po yung H kasi nag-mix na po silang dalawa. So yung jot go, naging Jo. Paano ba sign doon, sir? Sa Patrick? Jo. Ganyan na po siya. Ngayon naman, yung pinaka-first, gawin ni Sir Daryl. And then pangalawa, Ma'am Nabili. Yung, wala na ibang pansin dito eh. Okay yung sensor, mamaya na ka. Yung Jota, yung Shota. Shota. Sir Daryl, okay. Ma'am Nabili. Mamaya. 30 seconds. Shota. Jota. Jota. So, narito okay? Pakibasa ko yung pinakauna. Pakiulit? Letter T po siya. Pag walang rules, basahin ko muna. Pag walang rules, not the. Not the. Not the. Pero pag may rules na, nagiging pakibasa, sir. Paano basahin niya? Nagiging ano po siya? Pakibasa. Nota. Nota. Ta. Nota. Nota. Yan, tama. Nota. No, nota. Yung pangalawa, ma'am, basahin mo muna, walang rules muna. Not G. Ngayon, yung H sound, saka yung J, magiging nochi na po siya. Nochi. 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 Yan, tama po yan. So, ganyan po yung rules of aspiration natin. Ngayon naman, tapos na tayo sa nasalization. Pupunta tayo sa number 6. Tama.
lagi po itong nagagamit. Merong isang word dito, lagi nagagamit. Ito, wag na wag niyong kakalimutan yung isang word na to. Yung word na together sa Korean. Yung together na word. Sino nakakalam nito? Ang together po natin, pakibasa Sir Ma'am Novelin. Ito muna. Try mo muna basahin. Gati, di ba? Gati. Gati. Sir Patrick, pakibasa. Ki? Ki po yan. Gati. Sir Daryl, baka meron ka pang alam. Pakibasa. Actually, mali yung dalawa. Ngayon, try mo i-correct sila. Baka alam mo. Sige sir, kung ano yung alam natin, try natin basahin. May rules na siya, di ba? Ang dami naman. Same lang, gati din lang. Gati sa kanya, gati sa'yo, gati din sa'yo. Pero mali po yan. Kasi may rules tayo dito, sabi niya, meron tayong tatlong rules dito. Yung pinakataas. Pag yung nasa baba ng D, na-meet yung letter E sa taas, yung D magiging J po siya. Tapos meron pang isa. Yung nasa baba ng T, na-meet yung E sa taas, yung T nagiging CH na po siya. Okay? Meron pang isa. Ano yung C plus H? I D plus H. D, yung T. Yung pan natin, mga rules natin dyan, yung pinakaunang rule natin kanina. Kaso, Nagiging ano ito ang mangyayari kasi ma'am. Mag-sample tayo. Yung Motkida. Sila. Meron tayong dalawang rules dito ma'am. Motkida. Kapag yung D, nakik yung H, nagiging tense po siya. Tense. Tense ba aspirated? Aspirated, sorry. Aspirated. Ano aspirated naman ma'am? Letter D. Or D sa baba. Ano aspirated sound niya? T. Letter T po siya. Di ba tama? T. Yung nasa rule number 3 kanina, rules of aspiration. Balikan nyo. Yung T or yung D sa baba, pag na-meet yung H, nagiging anong letter? T, di ba? Yung TH na sound. Tama, Sir Daryl. So, magiging ganyan na siya, ma'am. Magiging mot. Motida. 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 Kaso, meron tayong rules. Kapag yung letter T na yan, na-meet niya yung isa taas, nagiging CH na po siya. So, may dalawang rules po dyan. Pero, huwag kayong mag-concentrate dito sa dalawa. Kasi ang lagi ginagamit dyan na word sa Korea, yan. Pero baka may mga, yan ma'am, yan ang pinaka-number 1 na nababasa natin sa collateralization. Maliban po dyan, may mga ilang words po ako nababasa pero mostly, ito na po lahat. So, ang basa po dyan, Sir Daryl, yung T naging CH na po siya. So, ang basa po dyan, makibasa Sir Daryl. Baka na ito kayo ito o na kaya ganyan. dami ko lulus kasi. Kachi. Yung kati, naging kachi na po siya. Number 1 word yan sa palatalization. Huwag na huwag niyong kalimutan yun. Novelin. Yung kati, anong kati? Kachi po siya. Kachi. Okay, kachi. Kachi. Pero, siyempre, mag-call pa rin tayo. Sample pa rin tayo.
Sige sir, dahil picture ko lang. Tatlo lang yan. Yung D, namit yung E. Yung T, namit yung E. Saka yung DH. Yan. So, automatic naging letter T po siya. Basta namit yung D saka H, naging letter T. And yung T, naging E. Reference mo nga yan sa... Mostly ito lang naman lumalabas no? Yung kanji. Kanji, lahat yan. So, pag sinabi natin na sir, ano yung to go kanina? Sino nakakaalam? To go. Sir Patrick, naalala mo yun? Ikaw yung nag-control. Kada. Tama ma'am. Ay, tama ka. Kada, di ba? Pero pag tinanggal natin yung kwan niya, yung da niya, naging present tense, naging kayo. So, sabihin natin, Para pag let's go together. ito na po siya. So, try mong basahin to Sir Patrick. Gati? Gati? Sige, isa pa. Gaji ano? Gaji? Gayo. Ang ibig sabihin yan mga Nobelin, Let's go together. let's go together. Kachigayo. Kachigayo. Kaya. Kaya. Let's go. Let's go. Together. Kasi yung together natin is yung kachi. Yung let's go or yung gayo, Wala nang gagamitin natin dyan yung object particle. Ganyan na yung word niya talaga. puri. Puri. Minsan naman puri sa we or us kasi. Let us go together. Us. Di ba yung let's natin us yun? So, pwede mo dagdag yung puri. Minsan puri will, ganyan. Pero sa mga native kasi puri na lang. Puri will. Yung rule. Puri will kachigayo. Or hindi na sinasabi yung mga. Uri kachigayo na lang. O kaya kachigayo in short. Uri is us. So let us parang let us go together. Huwag yung kalimutan niya sir dahil yung kachi hindi po siya kati. Kachi po siya. Yung word na yan, lagi po nating babasahin yan hanggang sa pinakalas na lesson. Kachi. Next, magsampol tayo. Hindi naman na masyadong yung mga iba. Yung mga ibang word dito, hindi naman na masyadong nagagamit. Basta yung kachi lang talaga. First one. Ito yung kachida. Yung kachida kasi yung close namin sa tago. Hindi siya kachida. Tago. Hindi nagamit namin. Yung to be close ito. Yung to be close. Ang close na binabanggit dito, yung parang close ka sa tao, parang gano'n. Iba naman po yung close na sinasarado. Hindi ko naman siya ginagamit ito. Wala lang tayo sa next na rule. Insertion. Wait lang. Ito. Insertion. Nakaka na 7. Yung 6. Ito yung D. Ito. Yung 6 hindi ko napansin. Nasa baba. Nasa page, kwan po yan? Page 27. Ito na po siya. Yan. So maliban sa LL, yung double L, meron ding isang word. Itong one ma'am, itong lateralization, lagi po yung nagbabanggit sa kwan yan. Anong kwan yan? Anong letter? Sir Daryl, anong letter ulit to? O kaya... Anong letter to sir, Daryl? N. Tama. Anong letter to nasa taas? Sir Daryl? R. Ngayon sabi diyan, pag yung N saka R nagsama, magiging double L na po sila. Mag-sample tayo. Kahit balik rin natin yan R o kaya N o kaya R, pag nagsama, double L po sila.
Mag-sample tayo. I-sample to sa mga sikat na holiday ng Korea. Try mong basahin, Sir Dari. Sabi mo kanina, yung N saka R, pag nagsama, L na po sila. Try mong basahin to, pinakauna. Pangalawa is, anong mga sound na ito? Ma'am Nobeli. Yan. Si Sir Patrick naman, Yan. Kasi wag na lang yung iba. Yung iba na lang, sir. Ito lang, sir. Kasi hindi masyadong ginagamit to, yung solid. Solid. Ay, nakakapan na. Wait lang, sir. Itong dalawa, lagi nagagamit yan. Ito sa Korea, ito naman sa numbers. Tapos, meron pa tayong isang rule. Yung isang rule natin, yung sinabi ko kanina, double L. Walang mga double L dito. Yes, ma'am. Magsample ako ng isa. Ito na lang. Magsample tayo. Sir Dari, basahin mo muna, walang rule muna. Saka na natin i-apply yung rule sa pangalawang pronunciation natin. Basahin mo muna. Say sol, tama. Sol. Wala mo ng rule. Wala mo ng rule. Sol. Anong letter yan? Tama, sol null. So walang rule is sol null. Pero yung L sa yung N nagsama, maging double L na po siya. Sol lal. Sol lal. Ma'am Nobeli, yung pangalawa. Wala mo ng rule. Ilmyon. Bakit? Ilmyon. Pag meron na. Ilmyon. Pero pag may rule naman, yung L sa N naging ilyon. Yan. Ang ilyon or ilyon is 1 year. 1 year po yan. Ang il natin is 1. Ang nyon natin is year. So 1 year po yan. Ang solal is parang 1 po yan. Solal. Summer vacation. Holiday. Korean New Year yung nakalagay dito. Ay, sorry. Mali pala yung sinabi mo. Korean New Year. Korean New Year. Yung Chinese New Year, ma'am, yan. Korean New Year. And then yung sir, Patrick. Shinra, tama. Pero pag may rule, NR, LN, NL, RN, pare-pares na LL po siya. So, LL, LL, LL na po siya. Ngayon naman yung RL, ito po siya. Ma'am Nobeli, makibasa. Molrayo, pag walang rule. Molrayo. Pag may rule naman, ma'am, yung LR naging Molayo. Ang ibig sabihin ng Molayo is tama. I don't know. I don't know. Ba't alam mo, ma'am? I don't know. Talagang hindi mo alam, ma'am. I don't know. Hindi niya alam.
Meron pa isa ma'am na mulay, Muruges Soyo. Ang Muruges Soyo is, hindi ko talaga alam. I mean, wala kang idea. Yung mulayo kasi, ang ibig sabihin ng mulayo, sa parang hindi mo alam ang siya. Although parang alam mo, pero parang hindi mo alam. Pero yung Muruges Soyo is totally wala kang alam. Mulayo ay ito. Lagi po natin gagamitin yan sa Korean, yung mulayo. Pagsulat na to. Itong kuwan, itong solal, hindi masyado kasi halo din naman yan. Yung Shilla, hindi po yan. Wala po yan sa... Kasi yung Sardian Kingdom. Shilla Kingdom. 1 year. Yung 1 year, lagi po natin yan sa gamitin. Yung il na sound, saka yung nyon na sound, lagi po natin sa gamitin. Il 1, nyon is a year. Yon is year. Nyon is year. Anong kabaliktaran ng mulayo? Alam ko. Arayo. I know. I know. Arayo. Arayo. I know. Arayo sa I know. Yan. Yung arayo, yung mulayo, yung ne, ye, anyo, yung opsoyo, isoyo, lagi po natin gagamitin yung arayo. Mulayo, arayo. May konting time pa tayo. So, saan tayo ngayon? Tapos na tayo sa rules. Itong last na rule kasi ma'am, isa hindi masyadong nagagamit to. Yung end insertion. Saka medyo complicated din kasi ito. End insertion. Mungkil, yung mungkil. Mangil. Insertion. Hindi masyadong nagagamit to. Pero mostly ang nagamit lang yung sinong naka-download dito nung pa yung 17 na rules. Yung last na pinost ko noon, nakarang araw. Yung na-download nyo. Yung may 17 na rules, ito po siya. Na-download mo. Yun ang mostly na nagagamit. So yung iba dyan, hindi masyadong nagagamit. Sana ikaw nyo yun, i-memorize nyo yun. Na-download mo? Hindi pa. Try download yun. Yung 17 na yun, yun po yung lagi ginagamit. Ay. Sir Darwin, nakawala isang cellphone ko. Hindi, isa pa. Ito. Sa computer kasi pero wala dito. Hindi makakonect ng 5 dito. Yung isang phone mo nakakonect. So okay na. Yan po yung mga rules natin ng pronunciation. Once na master nyo yan, madali na lang magbasa. Siguro hindi ko. Actually ito pala, sa school kasi namin dati, hindi namin mag-aral ng pronunciation rules. Kaya siguro, ang score ko nung dati, 20/50. Ang passing score namin dati is 20/50. Ang vocabulary ko dyan is nasa 1,000. Yung dala ko sa exam. Kaso, wala kaming rules ng pronunciation dati. Kaya, bakit ganun yung sound niya? Naninibago ako. Yun pala, may pronunciation rules pa sa Korean. Hindi namin yung discuss kasi. Kasi yung gawaan kasi namin dati libro, may mga nagbabasa-basa ako ngayon, kaya nasanay ako sa vocabulary. Kaya basa ng basa. Nouns na tayo sa nouns. Magbasa lang tayo ng mga nouns. Yung adverb sa kanya, sa nouns muna tayo. Sa number 18,
18 tayo, 18. Sa vocabulary list. Samahan muna tayo sa people, sa age. Ma'am Noveline, pakibasa yung mga dalawa, number 1 and 2. Si Sir Daryl naman, sa family ka na, number 6. Number 6. Sa yung mga 7, parents. Sir Patrick, sa 8, 9. Sa yung 10, 11. Bali, 4. 6 to... baliktad ba? Sir Daryl, anong sabi ko sa'yo? 6, 7. Yes, sir. 8, 9, 10, 11, Sir Patrick. Huwag niyong basahin yung yung romanization niya. Takpan niyo. Wala kasing PowerPoint eh. Meron akong PowerPoint pero sayang. Hindi natin makikita. Yung walang romanization po yun. Kasi nakikita na lang. Dahil, natry yung takpan mo ng gila. Para mas masanay kayo. So, 30 seconds, bigyan ko kayo. Tapos, babasahin natin, huwag nang tignan. Ilalagay ko sa board, huwag nang titignan yung Kaya, audio. na lang doon sa book. Ma'am Nobeline, harap dito. Sarah is a person. Pag people naman, pag people, sarangdel, 2 or more na people yan. So yung sarang is 1 person. Yung sarangdel, pag may dul na sound, 2 or more na person. So pag sinabi natin na haksengdel, ang hakseng is student. Pag students with S, haksengdel. Ma'am, nakibasa. Nai, bibilisan mo. Nai. Nai is? Isa. Sir Daryl, harap dito. Pag-close yung mga pan natin. Mali. Anong letter po to? Hindi yan O. Kadok. Kadok means family. Kadok. Yung word ba tanda sa Tagalog? Wala diba? Kadok. Parang weird lang kasi. Sir Larry, pakibasa. Okay. Bumoni. Tama. Bumoni business. Sir. Bumoni means parents. Sir Patrick. Aboji is Aboji. Iba yung passer. Ako po is lalaking nakakatanda. Pero ang tumatawag lang nun, babae. Hindi po siya tinatawag ng lalaki. So, ang appa is father din lang, pero sabihin natin dad na lang. Yung appa kasi, yung mga kalang yan, yung mga anak nilang tumatawag. Appa, yung mga anak nila. Dad po or father. Same lang, dad or father. Isa pa.
O, pakibasa. Omani means mother. Ganyan lang, sulat ko na lang para mas makapag yun. Meron pa isa. Sir Patrick, pakibasa. Oma is yan. Mom or mother, same lang po yan. Walang problema. Pero ang tumatawag ng oma yung mga anak nila. Yung mga kailangan muna natin. Ito, basahin natin. Huwag yung tingnan yung kanya, yung model niya. Isulat ko na lang. Sir Daryl, ikaw mo na naman. Tatlo yung babasahin mo, Sir Daryl. Sir Patrick. Alam niya na, binabasa niya pa lang. Sir Patrick. Ma'am Nobeli. Ito, apat sa'yo, ma'am. Sir Daryl, nabasa mo? Yung pinakauna, ane. Ang ibig sabihin ng ane is wife. Hindi ko nasabi yung husband. Ay, yung husband natin ito. Sir Daryl po, ibasa na lang. Yung pu, nasa pu. Sorry. Nam? Anong letter po to? PH. Anong letter po yung ganyan? Yo. Anong letter yung pinakalas? So, babasahin natin is P-U-N Namkyo. Yan po yung husband. Namkyon, husband, ane, wife. Yung ane, baka malito kayo, ane, anyo, ani. Magkaiba yun, yung ani sa ani. Yung ani is no, or yung anyo. Yung ani naman, wife po siya. Yung pangatlo, Adel. Siya Adel. Adel is son. Tama. Pinakalas. Yung mas mag-guess. Tal. Tal is daughter. Next. Agi. Ang agi natin is baby. Pangalawa. Namja. Man. Pangatlo. Yoja. Woman. Ito pala, wala dito. Hindi ko nasabi. Pero, ano ang girlfriend sa boyfriend? Sino nakakalam? Meron siyang namin sa girlfriend. Ngayon, ang boyfriend, lalagyan natin ng chingo. Ang chingo friend. Ang chingo natin, chingo. Ang chingo natin is friend po yan.
Ngayon, ilalagay natin yung lambda sa kyoja doon sa chinko. Pag dudugtungin natin lambda saka kyoja. Ang lambda chinko is boyfriend. Ang kyoja chinko, girlfriend. GF. Kaya po siya. Pinaklaro lang, okay? Nagluto lang. Ang chingo natin, friend lamang po. Lagi ko yung nababanggit sa Korea, yung chingo na word. Chingo. Sama. Ito isulat nyo sa module ninyo, yung dalawa, namda chingo sa kayong chingo. Ay, yung namda chingo sa kayong lolo chingo. May konting time pa tayo. Tapusin natin hanggang appliances. Namda chingo, boyfriend. Yung yoda chingo sa girlfriend. Mas okay sir na sulat mo sa kanyo sir sa module. Kasi wala ko. Ngayon, meron pang isa. Ma'am, pakibasa yung pinakauna. Ukpa, may sabihin ng ukpa. Pangalawa mo, only sa older sister. Yung. Same lang, older brother din lang. Last ma'am. Luna is older sister. Sa lalaki na Yes ma'am. Ngayon, discuss natin. Bakit dalawa yung older brother? Bakit dalawa yung older sister? Sir Daryl. Yan. Sabi dito, yung older brother sa yung older sister na dalawa, ang tatawag dito babae na nakababata. Dito naman, sa lalaki ang tatawag sa kanila. Example lang ako. Ako, 5 years old pa lang ako. Tapos ang kapatid kong babae, si Ma'am Novalit, si Sir Daryl. 5 years old ako, 10 years old ako. Ang tawag ko kay Sir Daryl is Yong. Kasi lalaki ako, lalaki ka. So lalaki po yung Yong, yung older brother. So ang tawag ko sa Sir Daryl, Yong. Ang tawag ko kay Ma'am Novalit, Luna. Ngayon naman, pag babae ako, sample lang pag babae ako, tatawagin ko si Sir Patrick na Ukpa. Kapag babae ako. Si Ma'am Novelin naman, ang tawag ko sa kanya, Only. Pag babae ako. Ganyan siya. Pag lalaki ako, Hyong, saka Luna. Pag babae ako, Ukpa, saka Only. So yung lalaki, ang tatawag lang dun sa lalaki na Ukpa, sa babae, Only. Pero pag mas bata, hindi yan mali Pag mas bata naman, merong dalawa dito. Ma'am Novelin, pakibasa yung number 24. Anong page ko? 24. Same lang, 24. 24. Nandang sa'yo. Namdong Seng. Sir Daryl, pag ako yung mas bata sa'yo, ikaw yung nakakatanda, ang tawag mo sa akin is tama, Namdong Seng. Pero ang tawag mo kay Ma'am Novelin, pag mas bata siya, is pakibasa yung number 25. Yodong Seng. Tama. Ganyan po siya. Yodong Seng tawag mo kay Ma'am. Yun lang. Pagbabae po siya. Pag hindi mo alam yung gender niya, Dong Seng lang. Dong Seng. Tanggalin mo yung Nam, kasi yung Nam lalaki. Yung Yong, is babae. Pag hindi mo alam kung anong gender niya, Dong Seng lang. Dong Seng. Bata. Ang Dong Seng kasi sa nakakababata parang yun. Dong Seng. So
So yung dong-seng natin, wala po dyan. Isulat nyo na lang ito. Ang dong-seng natin, nakababata. Pakisulat sa gilid. Tatlo na lang. Sir Daniel sa 29. Sige, mamaya mo na. Extended from Sir Daniel sa 29. Sir Patrick sa 30. Ma'am Nobeling sa... Although nabasa naman ito kanina. Pero try natin basahin yung 33, yung friend. Sir Daryl, ano yung grandmother natin? Halmoni, tama. Sir Patrick, ano yung grandfather natin? Pakiulit. Hindi po yung double L. Hindi po siya L pag isa lang. Letter R po siya. Harabuji. Kasi itatas natin yan. Di ba itatas natin? Sir Daryl. Okay, Sir Patrick na lang muna. Tama, Harabuji. Kasi itatas natin yung L, naging letter R na po siya. So, Harabuji. Mama, ano yung kingo natin? Ano yung kingo? Yung plan natin. Ano yung plan natin, ma'am? Friend, Chingu. Kingo. Yan na yun. Yung friend, Chingo. So, mamayang hapon, siguro 2 oras lang tayo. Kasi mag-print pa akong ganyan hanggang alas 5 pa. May ibang mamaya, pero no. So, mamayang hapon, siguro 1 o'clock tayo, 12:45. Ano, kaya pa? Kaya pa, ma'am? Kaya pa. Sige, ma'am, mamayang hapon na lang, sir. Kuha tayo mamayang hapon, pangalan ninyo. Isipin nyo na mabuti kung ano yung pangalan ninyo. Tapos mamayang hapon, isulat lang natin. Sige na, kain na tayo. At least nakakasunod na kayo, Sir Daryl. Medyo mabilis na yung pagbawas ng salita. Dati medyo mabagal-bagal pa. Well, sir, 2 araw wala kayong klase. Basa ng basa. Memorize lang. Nagkaroon ako ng